Pinabulaanan ni Senator Ping Lacson ang pinapakalat ni Senator Amy Marcos na posibleng no-L o walang eleksyon sa 2028 para ma-extend ang termino umano ni Pangulong Bongbong Marcos. Nasa frontline ang balitang yan. Eto Sabi nitong Amy Marcos, no election daw po sa 2028 o posibleng walang eleksyon sa 2028. Sinungaling po ang hayop na to. Diba? Kasi kung natatandaan nyo po, itong si Amy Marcos po noon, nagsabi siya ng mga missiles daw po ng China nakatutok na sa Pilipinas. Anytime daw po, pwede na itong paliparin papuntang Pilipinas. Alam nyo, nung sinabi ni Amy Marcos yan, ang daming mga buntis yung na-stress, ang daming mga may sakit yung na-stress, ang daming na-stress yung mga nasa ospital, nagpanik po sila, at may mga namatay po noon. Dahil sa statement na yon ni Amy Marcos. Statement na fake news pa. Walang katotohanan. Diba? Wala pong katotohanan. Ang daming nakuna ng anak dahil sa stress nila, sa kakaisip doon sa sinabi ni Amy Marcos. Ngayon, nakatutok pala sa Pilipinas yung missile ng China. Nasaan? Nasaan na, Amy? Hayop ka. Nasaan ang hayop ang babala ka? Baka yung baba mo nakatutok. Pero yung missile na sinasabi mo, kasinungalingan yan. At tarantado mong babae kang tao, tarantado ka. Tapos ngayon papalabasin mo na naman na no election sa 2028 para mapasama si PBBM? Saan mo nakuha yung balitang yan? Hayop ka. No election daw. Saan mo nakuha yan? Alam mo, sarap sampalin ng baba mo eh. Oo. Kasi every time na nagsisinungaling ka sa taong bayan, humahaba yung baba mo. Oo. Si Pinocchio, iba pa yung humahaba nun, ilong. Ito, baba. Oo. Ang ina talaga, alam mo, Amy Marcos, tigilan mo yung katarantaduhan mo. Nagsinungaling ka pa. Sabi mo, the Senate is under attack. Malaman-laman namin, siya plus ka pala yung unang nagpaputok. Under attack sa baba mo. Wala ka ng kredibilidad. Wala na. Sinira mo na yung pagkatao mo. Wala, mapapamura ka na lang talaga. And, sa hindi pa po nakakapag-like, share, subscribe sa ating YouTube channel, mga pre. Ayan, kalimbangin nyo na lang po yan. Patuloy po tayo dito. Si Mayan Los Baños. Hindi pa rin nawawala ang langit-ngit ng kudeta sa Senado. Lalo na ngayong pugante ng itinuturing si Senator Bato de la Rosa na siyang naging susi para maging Senate President, si Senator Alan Peter Cayetano. Ang 1311 na bilang ng Senado o 13 miyembro ng mayorya at 11 minorya, 12-11 na lang ngayon. Kaya ayon kay Senator Erwin Tulfo, isa lang tong humakbang dyan, tapos ang boxing. pero sa isang interview, sinabi ni Senator Amy Marcos na kaya lang naman daw gustong mapalitan ang Senate leadership ay dahil sa itinutulak na charter change sa pamamagitan ng Constitutional Assembly o CONAS. Ibig sabihin, mga nakaupong mambabatas ang hihimay at babago sa konstitusyon. Giit ng senadora gagawin umano yan para walang 2028 elections. Para raw Ayan pakinggan nyo to. Giit ng senadora gagawin umano yan para walang 2028 elections. Para raw ma-extend ang termino ng kanyang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos. Diba? Magaling po siyang gumawa ng pambobola sa taong bayan. Diyan po siya magaling. Pero kung ako po yung tatanungin ay kung ma-extend mas okay. Diba? Kung ako yung tatanungin. Pero imposible pong mangyari yun. Imposible po. Diba? Si Amy Marcos lang po talaga yung gumagawa ng hakbang para sirain yung kanyang kapatid. Tayo po, proud po kay Pangulong Bongbong Marcos. Alam nyo bakit? Siya po hindi po naninira kay Amy Marcos. Tahimik lang po siya. Pero si Amy Marcos, sinisira niya yung kanyang kapatid. Wala pang ginagawang hakbang. Advance ka na, Amy. Bangag ka talaga, no?
ba? Eh, mahirap yan kung kapatid mo, sisiraan mo ng sisiraan. Hindi ka tanggap-tanggap sa taas yan. Di ba? Dapat ang magkakapatid, nagkakasundo, hindi nagsisiraan. Okay? Pero si PBBM, hindi naman po naninira. Yung kapatid talaga. May balik yan, Amy Marcos. Buhay ka pa. Ito buhay ka pa, pero tingnan mo yung mukha mo, para kang iniimbalsa mo. Di mo napapansin? May kumakalat na picture sa internet. Naka-zoom in yung pagmumukha mo. Para kang patay na naimbalsa mo na. Diba? Wala eh. Puro paninira yung ginagawa. Ayun, naapektuhan yung pagkatao. Bumuelta riyan si Senator Oy, salamat po Jarts. W Jarts. Salamat po sa pag-subscribe sa ating YouTube channel. Ping Lacson sa programang Ted Filon at DJ Chacha. Outright lie. Kasinungalingan, walang pag-uusap kami, mati yung mga focuses namin. Napakalimit kami mag-focus sa minorya. Never yang napag-usapan. Never yang nabanggit yung CONAS. Kung meron mang plano na mag-CONAS, hindi namin alam yon. Kung ano yung, kung meron man, at kung meron kami narinig, hindi namin alam kung ano yung end state na gusto nilang makita. Kung matatandaan itong Lunes, nabanggit din ni SP Cayetano ang Chacha sa kanyang press con. Ilang beses pa nga niyang binigyang diin at 2023 Si Baklang Cayetano, pag gustong i-abolish ang Senado. I really believe that the events in the last few months was also intentional na ma-weaken ang Senate because bubuhayin yung constitutional change, except this time around, regional Senate ang gusto nila. But to do that, siguro, part of the enticement is that may term extension. Nang tanungin yan kay Lacson, Hindi ko alam kung ano yung pinanggagalingan ng kanilang, kasi para kaming nangangarap na lang lagi. Walang ganyan pag-uusap. Ang dominant na tuwing mag-uusap kami, ibalik natin yung dignidad ng Senado. kasi nawala po talaga yung dignidad ng Senado. 'Di ba? Nung binaboy po ng mga senators yung Senado, wala, alam mo, ang tingin ko sa Senado, bumabay. 'Di ba? Masyado ng nababoy talaga. Lalo na nung naging Senate President yan si Alan Peter Cayetano. 'Di ba? First time po sa Senate na magkaputukan. Dahil dyan kay 10,000 na yan. 'Di ba? So dapat po talaga sa nangyari dyan sa Senado, may mapanagot talaga. Dapat po. Salamat po Marie Osta sa iyong pakulay po. Salamat po. una na rin itinanggi ng Malacanang na pinag-uusapan ng Administrasyong Marcos ang pag-aamyenda ng 1987 Constitution. Sinusubukan pa ng News 5 na kunan ng pahayag sila Senator Amy at SP Cayetano. Nagbabalita mula sa front. Kayo po ba maniniwala dun sa mga pinapakalat na chismis ni Amy Marcos? Press 1 po kung oo, press 2 kung hindi. Maniniwala po ba kayo kay Amy? Press 1 kung oo, press 2 kung hindi. Tingnan natin. Kasi ako, hindi talaga ako naniniwala dyan. Ginagawa lang yan ni Amy Marcos para masiraan po si PBBM. Yan lang po yung nakikita ko dyan. Ayan, dami nagpresto. Hindi sila naniniwala. Kahit ako, hindi rin po ako naniniwala dyan. Ay, shoutout po sa mga walang jacket dyan. Nadjakita na po kayo. Yung mga walang kulay yung pangalan, mag-press 1 nga, press 2 nga kayo para madjakita natin yung inyong pangalan. Para hindi kayo masako ng mga DDS dyan. Ang dami nag-press 2, no? So, eto pa mga pre, idugtong pa natin itong mga senators na to. Pakita ko lang sa inyo. Ay, putang, ikaw na naman! Lumayas ka na nga dyan! Ay na, ikaw na naman! Tama na yung pagmumukha mo. Lumayas ka dyan. Eto na. Eto po. Ayan. Sabi dito ni
fake news na huli si Bato. Sino ba nagsabi na huli si Bato? Oh, sino bang nagsabi? Pamilya mong inutel? Tanga-tanga. Oh, nakikita niyo po ito. 13 senators. Oh. First, they refused to sign the Senate flood control report. Then they moved to oust former Tito Soto, Senate President Tito Soto. So ayan na, pinagkaisahan po nila. These senators who serving the Duterte instead of the Filipino people. Diba? Halata po natin itong mga bugok na mga senador na to. Ang kanilang pinaglilingkuran po, no? Yung kanilang pinaglilingkuran ay pamilyang Duterte. Si Mig Suberi kasi duda ako dito. Alam mo si Suberi? Pabago-bago din to ng desisyon eh. 'Di ba? Kaya hindi nito makukuha yung loob ko bilang isang Pilipino, mga pre. Ayan na, 13 senators. Maliwanag naman po dito na ang kanilang pinagtatrabahuan, pinagsisilbihan ay pamilyang Duterte lamang. Wala na pong iba. Hindi po ang taong bayan, hindi po ang Filipino people, hindi po yung Pilipinas. 'Di ba? Yan. Tandaan nyo po yung mga pagmumukha nila. At sana, no, matuto na po tayo. Kapag isa po sa kanila yung tumakbo, sa susunod na eleksyon, alam nyo na po yung gagawin. Hindi nyo na po kailangang suportahan pa. Kailangan po, yung ilagay naman po nating senador, yung bago naman po, yung bagong muka. Na hindi porket bago lang yung talagang may paninindigan at may pagmamahal sa bansa. Kasi malalaman naman po natin yan. Kung ito ay maka-Pilipino ba, o maka-Duterte, o maka-China, alam po natin yan. So, paganahin na po natin yung, natin, isipan. No? O, ito ba? Karapat dapat ba itong iboto? O, di ba? So, alam na po natin. Dapat nga, si Bitag na lang yung nakapasok eh. Si Tulpo, si Bitag. Kung nanalo po yun, magiging patas po yun. Di ba? Mas kakampihan po noon yung mga Pilipino, hindi po yung mga kakampi lang. 'Di ba? Hindi nyo binoto eh. Ako binoto ko po yun, si Bitag. Binoto ko po talaga yan. Hindi nyo binoto. 'Di ba? Alam ko yung iilan sa mga viewers natin dito, hindi nyo binoto. Ito, sige. Pagpalagay nga natin may Tulfo na, may Erwin Tulfo pa, may Erwin Tulfo, may Rapi Tulfo, may Bitag. Ang depensa kasi ng ilan dyan, ang pangit naman, puro Tulfo na sa Senado. Pero kasi, ang Tulfo, nagtatrabaho po sila ng maayos para sa bansa. Tingnan mo si Erwin Tulfo, tingnan mo si Rapi Tulfo. Si Erwin Tulfo, kabago-bago pa lang. Pro-Philippines yan. Diba? Paano pag nandyan si Ben Tulfo? Di wala sanang gulo sa Senado ngayon. Kung nanalo po yan si Ben Tulfo, wala pong putukan sa Senado ngayon. Kung nalaglag lang yan si Amy, ang pumalit si Ben Tulfo, hindi po magkakaputukan sa Senado. Maniwala po kayo. Kaso yung binuto po ng iilan dyan, yung Judas. Diba? So, yun lang. Tandaan nyo po yung mga pagmumukha nila. Huwag na po nating susuportahan sa susunod na eleksyon. Ayan, bago po tayo mag-move sa next topic natin, may TikTok po tayo dyan, may Facebook. Ayan, kalembangin na lang. At kung hindi ka pa nakapag-like, share, subscribe, mag-like ka na po dyan. Mag-subscribe ka na po dyan. Ayan.